Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, sa aking mga kasamahan sa Usapang Batas, sa DCXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Kanina nga ay natapos na ang rally dyan sa EDSA People Power Monument at tahimik naman silang nagsilisan pagkatapos ng rally. Kaya nga lamang doon sa bandang Maynila, sa may Menjola, sa Luneta Park, ay may mga nananawagan na magbitiw na sa katungkulan ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At identified naman mga leader at mga miyembro ng bayan muna yung nananawagan. At yung isang grupo, halata naman, mga pro-Duterte group sila. Kaya ngayon, tatalakayin natin itong mahalagang issue na to na pampolitika dito sa ating bansa, sa Pilipinas. So, tungkol doon sa panawagan na magbitiw, ay ang sabi ng ating Pangulo na siya ay hindi magbibitiw. No? Sa kabila ng mga panawagan mula sa iba't ibang sektor, kabilang na ang bayan muna. So, unawain natin yung mga dahilan sa likod ng mga panawagan na to para maunawaan natin yung kasalukuyang kalagayan ng politika dito sa ating bansa. Ang sabi po ng ating Pangulo ay may kakulangan naman sa katwiran para sa kanyang pagbibitiw. At syempre, yung panganawagan na yan ay kung siya ay magbibitiw, yan naman hindi nakasulat sa ilalim ng ating saligang batas. Wala nagsasabi doon na pag minanawagan, magbitiw ka, di ba? So, publicly, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na walang sapat na dahilan para siya ay magbitiw. Naniniwala kasi siya na ang pagbibitiw ng walang sapat na dahilan ay makakasira sa katatagan ng pamahalaan at sa mga pagsulong na kanyang ginagawa para gumanda ang katayuan ng ating ekonomiya at gumanda din ang katayuan ng bawat Pilipino na pangkabuhayan, di ba? So dito binibigyan diin ni President Marcos ang kanyang dedikasyon sa paglutas ng mga kinakaharap na issue ng bansa, tulad ng pagbangon ng ekonomiya, pagpapaunlad ng infrastruktura, at mga reformang panlipunan. Itinuturing niya na ang kanyang pamumuno bilang Pangulo ay napakahalaga sa paggabay sa bansa sa pamamagitan ng mga hamong ito, at ang pagbibitiw niya bilang Pangulo ay talaga namang makakadlang sa mga kasalukuyang pagsisikap na kanyang ginagawa. So pag nagbitiw siya, ano na lamang mangyayari? Sino ba ang papalit? Diba? Malinis ba yung papalit? Mahusay ba? Competent ba? Yan mga question dyan So nakikita ng administrasyon ng mga panawagan para sa pagbibitiw bilang mga pagtatangka na guluhin ng pamahalaan lang. Ang mga pagsisikap na ito ay nakikita bilang mga panggulo na naglilihis ng pansin mula sa mga tunay na issue at reforma sa ating pamahalaan. So tingnan natin yung ating pananaw sa ilalim ng ating konstitusyon. Kasi binabanggit ng mga grupong tulad ng Bayan Muna, ang 1987 Constitution, na kinikilala daw ang pagbibitiw bilang isang lehitimong paraan upang bakantihin ang posisyon ng presidente. Ganun pa man, iginigiit ni Marcos, ng ating Pangulo at ng kanyang mga taga-suporta, na ang pagbibitiw ay dapat ibatay sa moral at legal na batayan. Hindi sa pampolitikang pressure o mga aligasyon ng korupsyon o katiwalian sa ating pamahalaan. Hindi pa pwede yun, no? Wala naman nakasulat na ganyan pag may allegation ka, may bintang ka, tapos sinabi mo, mag-resign ka na, magre-resign ng Pangulo. Delikado yun, hindi pa pwede yun, di ba? Ang mga panawagan para sa pagbibitiw ni Bongbong Marcos ay pinalakas ng mga aligasyon ng korupsyon,
kabilang ang mga pagsingit sa budget, yung budget insertion na nagdadawit sa kanya. Pero nasagot na to ng kung ilang beses no, na wala siyang kinalaman dyan sa budget insertions na yan. So kung sakasakaling mag-resign siya, sino ba yung papalit? Pero ang tanong dito, di ba si BBM ang nakadiskubre ng mga corruption dyan sa BICAM committee, yung mga confidential funds. Yung paggastos ng confidential funds sa loob ng 11 araw, no, sa tanggapan ng pangalawang Pangulo at sa tanggapan ng secretary ng Department of Education. Sino ba ang nakakita niyan, no? At sino ba ang nagpaimbestiga ng mga yan? Di ba si Pangulong Marcos Jr.? So, parang hindi naayon doon sa panawagan ng ilang grupo na siya ay magbitiw. Siya nga ay nag-umpisa na imbestigahan lahat yan, no? Yung mga gumagawa ng kalokohan, pagnanakaw, pandarambong sa ating bayan. Tapos siya pa yung papaalisin. Hindi naman siguro makatwiran yan. At hindi naayon sa ating batas. Pinagtatanggol kasi ng bayan muna ang kanilang mga panawagan para sa pagbibitiw sa pamamagitan ng pag-iit na ito ay tugon sa hindi sapat na paghawak ng administrasyon sa mga iskandalo ng korupsyon. Ang mga taga-suporta naman ni dating Pangulong Duterte ay sumasalungat sa pamumuno ni Marcos. Naudyok ng mga pagkakaiba sa politika at sama ng loob. Kung magbibitaw si BBM, sino uupo? Diba? Sino uupo? Malinis ba yung uupo? Mahusay ba? Very competent ba? May naiintindihan ba sa administrasyon, sa management ng ekonomiya at politika sa ating bansa? Alam niyo po yung matatag na pagtanggi ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbitaw o magbitiw sa kanyang katungkulan bilang Pangulo ay patunay sa kanyang hindi natitinag na paniniwala sa pagiging lehitimo ng kanyang pamumuno at sa kahalagahan ng katatagan para sa pagunlad ng ating bansa. Alam niyo po bilang mga Pilipino, tayo pong lahat ay nahaharap sa isang critical na pagpipilian. Una, hahayaan po ba natin ang mga walang basihang akusasyon at pampolitikang pressure na pahinain ang prosesong demokratiko? O pangalawa, maninindigan ba tayo sa pagsuporta sa pamumuno na nakatuon sa tunay na reforma at pag-unlad ng bansa? Ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay po sa ating mga sama-samang determinasyon na itaguyod natin ng panuntunan ng batas. Siyempre, lalong-lalo na yung saligang batas. Humingi ng pananagutan at unahin ng kapakanan ng bawat Pilipino. Tandaan po natin, ang tunay na pamumuno ay masusubok hindi sa panahon ng ginawa, kundi sa panahon ng kahirapan. Law and beyond, learn the law, know your rights.